Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 23 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas, ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ngayon ng Miyerkules. 8 na o 5 na sa buwan ng Agosto taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Babala ng Tropical Storm Maymay bilang 2. Nakataas na sa 8 lugar sa Luzon. Kawalan ng official receipt sa paggamit ng confidential funds ng OVP natalakay sa Day 13 ng impeachment trial. Mga petisyon na kumukwestiyon sa pag-impeach ng Kamara kay BP Sara ay binasura ng Korte Suprema. Magnitude 6.4 na lindol naramdaman naman sa Davao Occidental. Kumakalat na impormasyon na naaresto na si Senator Ronald Bato de la Rosa at tinawag na fake news ng DILG. Diversionary tactics naman para sa Malacanang. NBI iimbestigahan ng di umano'y plano na puntiryahin ang 5 iba pang opisyal ng gobyerno sa honey trap plot. Vice President Sara dumalo naman kina Senator Rodante Marcoleta, Senator Jingo Estrada at dating Congressman Mike Defensor sa Quezon City Jail. At pagtaas ang halaga ng mga pangunahing bilihin bumagal noong Hulyo. Magandang hapon Pilipinas, kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita. Wala raw nakikitang o walang sinumiting official receipt ang Office of the Vice President sa Commission on Audit tungkol sa pinaggamitan ng kanilang confidential funds sa huling araw ng kanyang pag-upo sa Day 13 ng impeachment trial bilang testigo ng prosecution. Sinabi ni Attorney Roderick Wamil na sa halip na ORs at mga acknowledgement receipt ang nakapaloob sa liquidation report na ipinadala ng OBP. Ayon kay Wamil, ito ang unang pagkakataon mula nang siya ay maitalaga sa COA Intelligence and Confidential Funds Audit. Maaari lamang i-refer ng Commission on Audit sa Office of the Ombudsman ang Office of the Vice President kapag hindi nito sinunod ang lumabas na final order ng tanggapan. Ginawa ni dating COA State Auditor Roderick Wamil ang paglilinaw sa impeachment trial matapos itanong ni Senator Judge Erwin Tulfo kung bakit hindi pa sinampahan ng COA ng kaso sa Ombudsman si VP Sara kaugnay ng nauna niyang tinukoy na kaduda-dudang disbursement ng OVP. Paliwanag ni Wamil, hindi agad nila sinampahan ng kaso sa Ombudsman ng OVP kahit may mga natukoy ng questionableng gastos dahil dumadaan muna ito sa mga alituntunin at tamang proseso. Anya magkakaroon lamang ng referral sa Ombudsman sakaling maglabas na ng pinal na utos ang COA at mabigo ang OVP na sumunod dito. Pakinggan at panuurin po natin ito. Kung kaduda-duda na po ang disbursement ng OVP, obvious naman, sabi niyo po, di po ba, yung mga medicines, mga pangalan ng tao, bakit hindi po ninyo pa sinampahan ang kaso sa Ombudsman ng OVP? Under our rules po, Your Honor, pwede lang namin siyang i-refer to the Office of the Ombudsman kapag nagkaroon ng final order at hindi po kinumply ni OVP yung order po. Bakit? Nasaan na po ba yung order ngayon? Ano na po ang status? Ito mga findings nyo, 2023, 2024 pa ito, 2026 na po tayo ngayon. Wala po akong personal knowledge about the status po since hindi na po ako connected sa ICFAO. Samantala, wala namang nakikitang conflict of interest si Presiding Officer Chis Escudero o kay Attorney Michael Paua bilang Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ginawa ni Escudero ang klarifikasyon sa 13 araw ng paglilitis. Matapos maggaya naman ng point of order si Senator Judge Raffy Tulfo kaugnay ng papel ni Paua sa mga proceedings. Pinuna ni Tulfo ang dating posisyon ni Paua bilang DepEd Undersecretary at spokesperson na dumalo umano sa isang pulong kasamang Commission on Audit noong 2023 tungkol sa confidential funds ng kagawaran. Batay sa testimonya ni former State Auditor Roderick Wamil.
Narito naman ang tinig ni Senator Presiding Judge Chis Escudero. The respondent in this case, Senator Judge Tulfo, is the Honorable Vice President Sara Zimmerman Duterte. Attorney Poa, although he served under the office of the Vice President, I believe, and even under DepEd, is not a named respondent to this case, and in fact is one of the lawyers, as you can see, of the respondent. I believe there is no conflict with respect to that, given that he is not the one in trial in this case. Okay, I rest my case. Samantala, ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyon na kumukontra sa naging proseso ng mababang kapulungan ng Kongreso nang ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Ayon sa ruling, maituturing ng moot ang nabanggit na usapin dahil ang articles of impeachment ay inaprubahan na ng Kamara at kasalukuyan ng inililiti sa Senado ang mga reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Dahil sa naturang sitwasyon, binanggit ng High Court na wala ng rason upang resolbahin pa ang magkahiwalay na petisyon ni na Vice President Sara Duterte at Attorney Israelito Torion. Idinagdag sa ruling na sapul ng maitransmit sa Senado ang articles of impeachment, hudyat na ito ng pagtatapos ng impeachment process sa Kamara. Binigyan din ng mataas na hukuman na wala nang magiging epekto kung aaksyonan ang consolidated petitions dahil ang mga hakbang ng Kamara na gustong pigilan ng petitioners ay naisakatuparan na sa pag-akyat ng reklamo sa Senado. 30 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Alamin naman na natin, partner, ang taya ng panahon sa mga bagyong binabantayan at sa mga tropical depressions na sinusubaybayan ng Pag-asa. Si Lori de la Cruz ng DOST Pag-asa. Lori? Yes po, magandang hapon sir at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Kasalukuyan nga po si Maymay huling nakita sa layong 145 kilometers kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. At taglay nito ang lakas ng hangin umaabot sa 75 kilometers per hour near the center at gustiness po na 90 kilometers per hour. So ngayon, signal number 2 pa rin na nakataas sa southern portion ng Ilocos Norte, sa Ilocos Sur, northern and central portions ng La Union, northwestern portion ng Pangasinan, Abra, western portion ng Kalinga, western portion ng Mountain Province, northwestern portion ng Benguet. Habang signal number 1 naman sa natitirang bahagi pa ng Ilocos Norte, rest of La Union, rest of Pangasinan, Apayao, rest of Kalinga, rest of Mountain Province, Ifugao, rest of Benguet, Mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion of Zambales, northern portion of Tarlac, northern portion of Nueva Ecija at na northern and central portions ng Aurora. Sa mga nabanggit nating lugar, sila po yung ating pinaghahanda at pinag-iingat lalo dahil sila po yung makakaranas ng direct impact nitong bagyong si Maymay sa mga susunod po na araw. Samantala, yung habagat or southwest monsoon ay nakaka-apekto din sa bansa at may nagko-cause din po yan ng malawakang pag-ulan sa ngayon. So sa kasalukuyan, may mga malalakas na pag-ulan na inaasahan sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Occidental Mindoro, Bulacan, Pampanga, dahil po sa epekto Lori? magiging sa Batangas po. Maglalandfall ba si Maymay? Hindi Yes na? po. Yes po, sa ating forecast, mataas yung chance ng landfall scenario. So, ito po ay papunta sa landmass natin. So, pwede po ang maging landfall area po nito ay between Ilocos Norte or Ilocos Sur. So, ang ibig sabihin yan, makakaranas sila ng malalakas na pag-ulan. May malalakas na hangin rin ba, Miss Lori? Opo, yes po. Maliban sa mga pag-ulan, expect po na may kalakasan din yung hangin. Sa Okay. track po ng inyo pong na-monitor dyan sa DOST Pag-asa, mga ilang araw po babaybayin ng bagyong Maymay ang ating landmass at ano po ang inyo pong pagtaya kung kailan po siya lalabas ng PAR? Possible po dahil po sa kanyang, upon entry sa landmass natin, yung landfall po, posible ba mayang madaling araw, bukas din ng tanghali or hapon, pwedeng nasa labas na ito ng ating landmass. Mabilis lang. Magiging maulan ba ang Metro Manila at mga karatig lalawigan? By tomorrow, possible yes pa rin. Ngayong gabi, Yes po. maulan. Maulan. Oh, Oo, sige. okay. Lori, thank you. Thank you, Miss Lori. Mukhang si Miss Lori ay may sipon. Pagaling ka, Ma'am Lori. Salamat, Lori. 33 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Yan muna mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado.
lilisyanin, pero alam mo ninyo siguro maski kayo medyo nauutaan na sa impeachment trial, although ito ho naman ay isyong may kinalaman din sa ating pang-araw-araw na pamumuhay because politics almost dominates partner ang ating ang ating mundo bilang mga Pilipino. Kanya lang hindi natin ho sana makaligtaan ang mga bagay na mas lalong importanteng pag-usapan, which is the security, the peace and order, lalo ngayon marami hong nangangamba sa kaligtasan ng ating mga kababayan partner, lalo na yung mga magulang sa parte na sila araw-araw may napasok na estudyante. Nung isang araw yung mag-inang binaril do sa harap ng hotel sa Makati City. Medyo talaga ho namang nakakapag-alari naman yan. Sa Region 4 ay may bago pong direktor ng Police Provincial Office. Ang kanilang RD ngayon ay si Police Brigadier General Dominic Bakay. At babakayan niya, ibig sabihin babantayan niya po ang kaligtasan ng Calabarzon. Alamin nga natin kung paano niya gagawing mas mapayapa at mas matiwasay ang Calabarzon. General Dominic Bakay, sir, magandang hapon sa inyo, si Henry Uri at si Karen Oyong. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon din po, isang maulang hapon po, Henry Uri and Ma'am Karen. Yes, sir. Ako si General Dominic Bakay, the acting regional director ng PRO Calabarzon po, Opo. Diyan, kayo ba ano provision ninyo? Maitanong namin. Tayo po ay from the north, Cagayan Valley po. Nako ngayon kumusta no ba ninyo yung mga kamag-anak ninyo roon? Medyo maulan at mahangin doon ngayon. Yata ako as we speak, Oo. Ako, itapit, meron po tayong low pressure medyo maulan. Kaya lang, pero dyan din po sa Region 4, lalo area po ng Calabarzon na maulan. Pero dyan ganito, kanya kami napatawag sa inyo bilang bago pong acting RD ng Calabarzon. Unang-una, kumusta po ang assessment ninyo muna sa peace and order security ng Calabarzon at ano po ang mga hakbang ninyo, marching order ninyo kung meron man sa inyong mga tauhan sa papanatili ng mas payapa at mas maayos na Calabarzon. Thank you po, Sir Henry, sa inyong katanungan. Muli, magandang hapon po. Unang-una, ang area naman po ng Calabarzon ay generally peaceful. Though meron tayong mga insidente na kinakaharap din, pero lahat naman ito ay pinagtutunan natin ng pansin at doble-doble ang ating effort para ito ay mga marisolba at sa kaninayan ay para ma-prevent po natin ang mga insidenteng ito, At tayo ay nag-umpisa at ang ating marching order sa lahat ng personnel ng PRO 4A ay malinaw. Mahigpit na ipapatupad ang, of course, ang PNP focus agenda ng ating Chief PNP ni Police Jet Jose Melencio Patis Jr. sa pamamagitan ng ating best policing framework. Yan po yung kaming lahat ng police dito sa Calabarzon ay dapat kami ay maging be visible, engage immediate caution, work together, and ultimately, it will transform trust from the citizenry, lalong-lalo na dito sa area po ng Calabarzon. So overall po, generally naman po ay peaceful at under control po ang peace and security sa Calabarzon. Pero lately nga po may mga balita tayo, hindi lang naman po specifically sa inyong area po, General Dominic Bakay, sir, pero itong mga nagsusirculate ng mga balita na mga kriminalidad, nabanggit ng aking partner kanina sa bago po namin kayo ipinakilala on air, may mag-ina po na binaril sa Makati City, may mga bullying incident, may mga estudyante na binugbog di umanong kanilang guro. Meron din pong mga shooting incident po, Ito po ay nakakabahala. So ano po ang ginagawa ninyo pong ang inyo pong opisina para po naman masiguro
na yung ating mga kababayan sa Calabarzon na ay ligtas at hindi po sila magiging kumbaga biktima ng mga ganitong mararahas po na mga gawain? Thank you very much, Karen. No? Unang-una po ay inatasan natin ang lahat ng operating units na palakasin ang police visibility sa buong Calabarzon. No? Ang sabi nga po natin is there is no substitute sa police visibility. Tama po. Kapulisan, lalong-lalo na sa mga places of convergence at sa mga, number one po, yung mga schools, mga timbahan, mga business establishments, and others. No? At paigtingin ang aming intelligence-driven law enforcement operation, tiyakin ang maagap na pagtugon sa bawat insidente at panatilihin ang pinakamataas na pamantayan ng disiplina, integridad at professionalismo. Kasi tayo po ay naniniwala na sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ay isang shared responsibility din po ng PNP at ng ating mga partners, local government units, mga stakeholders at siyempre ang ating buong komunidad. So sa pamamagitan ng matibay na ugnayan at sama-samang pagkilos, hindi lamang natin mapapababa ang kriminalidad kundi higit sa lahat ay mapapalakas ang tiwala ng publiko sa kanilang kapulisan at mapagpapatibay ng ating serbisyo na tunay na mabilis, tapat at siyempre mararamdaman po ng ating mga kapayan. No? General, bakay kasama ba at iaasahan ba ng mga taga-Calabarzon na palagi na silang makakakita ng pulis sa lansangan, sa kalsada, maging sa mga barabarangay ho? Opo, yan po ang ginagawa ng ating kapulisan dito sa Calabarzon. Ito rin po ay alinsunod, una-una doon sa programa rin ng DILG Secretary na Safer Cities. So marami po tayong mga activities dyan, mga operations na ginagawa, yung mga Oplan Bakal, mga ganun, at mga Oplan Sika, and others, para at saka yung presensya ng ating kapulisan, mobile patrol, foot patrol, ganun po yung mga ginagawa ng ating kapulisan. Nabanggit nyo pala, General Bakay, sir, kanina yung pagresponde ng ating mga kapulisan sa mga report, sa mga reklamo. Gaano po kabilis ang training po? Meron po bang standard in 5 minutes po makakaresponde na po ba ang ating mga kapulisan kung meron pong tumawag sa hotline, humihingi po ng tulong, saklolo o meron pong nangyari po na krimen? Yes, Ma'am Karen, unang-una yan po yung standard natin, pero ang sabi nga natin ay pinipilit natin na i-beat o mas mabilis pa po sa 5-minute response ang ating responde sa mga tawag, lalong-lalo niya dyan sa emergency 911 tawag sa atin. So, yun po ang lagi natin po yun na sinasignment, kumbaga simulation exercises sa pamamagitan ng pag-monitor natin sa ating regional command center. Kaya nakikita po natin ang kilos ng ating mga kapulisan sa baba hanggang sa municipal level po. Although medyo challenging, partner, sapagkat ang terrain ng Calabarzon may mga bulubundukin at mga malalayong bukirin. Paano po kaya yung mga ganun? Baka asahan ng mga kababayan natin na kahit nasa liblib na lugar sila, a matter of 5 minutes ay makakarating doon ang ating kapulisan, General. Opo, kasi may kanya-kanya namang sektor po ang ating kapulisan, lalo na yung mga mobile patrols natin. Kaya pinag-aralan na po natin yung bawat area ng bawat munisipyo natin at bawat lugar natin. Kaya may kanya-kanyang team, dedicated team na nakatoka dyan sa bawat sektor po. Oo. Ang inyo po ding marching order sa anti-illegal drugs, ano po ang inyong mga mas pinaigting panghakbangin para po itong problemang ito ay kung hindi man 100% masawata, at least maramdaman ng mga kababayan natin sa Calabarzon na nababawasan ang problema sa illegal drugs? Yes, Henry, ang marching order natin sa ating mga kapulisan ay siyempre, of course, paigtinin at magiging agresibo pa ang ating kampanya laban sa illegal na droga. Pagdating sa illegal na droga ay kumbaga no mercy po tayo dito, all out war tayo dito sa anti-illegal drugs operations natin. Teka, partner, with your indulgence, when you say all out war,
Can you expound on that, General? Paano bang magiging approach dyan? Maganda po yun yung all-out war. Pero paki-explica po ninyo para mas maintindihan ng ating mga kababayan. Siyempre po, no, sa araw-araw na operation ng ating kapulisan, hindi po tayo titigil sa pagtugis o pagtugis sa ating mga tinatawag na mga target personalities pagdating sa illegal drugs, ano. At yun ang konsepto naman niya, no. Pag yan ay mahuli natin, maaktuhan natin, yan ay tutuluyan natin at kakasuhan natin. Okay. And finally siguro po, General, nabanggit nyo rin po na yung tiwala, kailangan din po kasi yan. So, kailangan po ay yung mga mamamayan nakakaramdam po ng tiwala, confidence po sa ating mga kapulisan. At the same time, yung mga kapulisan din po ay naniniwala rin po sila na hindi po sakop ang isang sibilyan o ang isang komunidad, kundi sila ay partners po. Kumbaga, may kooperasyon, working together. So, paano po ito nagagawa ng inyo pong opisina, General Bakay, sir? Yes, Ma'am Karen, pinapaigting natin ang partisipasyon din ng ating komunidad. Siyempre, ito ay shared responsibility naman ng kapulisan at ang ating komunidad at saka lahat ng ating mga force multipliers, stakeholders, kasama na rin po ang local government units. Kaya yung coordination po ng bawat isa sa ating kapulisan, napaka-importante po at huwag din silang magdalawang isip na magbigay ng mga impormasyon sa atin para ito ay tunan po natin real time, kumbaga on time po ang ating magiging tugon sa lahat ng mga impormasyon na ating masagap o makarating sa ating mga kanya-kanyang opisina. Jen, again, without furthering confidential details, but the focus of Region 4 PNP ngayon, ang focus ngayon na talagang tututukan ulit, lalo na ng inyo pong pamunuan ay ano-ano? Number one po, lahat po ng mga anti-criminality efforts, no? Hindi lang po sa illegal drugs, kasama na rin po ang pagtugis natin sa mga most wanted persons natin. So lahat po yan ay paitingin natin ang ating kampanya, pati na rin po ang mga operations natin laban sa mga loose firearms. Kasama na rin po yun sa ating kampanya sa lahat ng mga anti-criminality efforts ng PRO Calabarzon. All right. And maybe you have a hotline again para po sa ating mga kababayan bago namin kayo hinga ng mensahe, ang hotline? Pakiulit po. Ano po ang hotline para madaling maitawag sa inyo? Pwede pong ito na ring number ko po para antimano, kumbaga mabilis po ang sagot po dyan. Pwede na po rin itong number na ito po. Jen, are you willing to give your number on air? Ito naman po kadalasan tinatawagan po ng lahat po at tayo naman. Sige. Hindi, baka mamaya po kahit natutulog kayo sa madaling araw na marami pang tatawag. Ayos lang ba sa inyo yan? Yan po, kasama po sa pag-sitend. Ayan. Sige. At, handa naman si General. Pero ngayon pa lamang, in behalf of General Bakay, partner, nakikiusap na tayo. No prank call, no prank text, no, wag naman. Ito'y para sa lehitimong sumbong at pagpaparating lamang ng mga problema sa komunidad, lalo na sa mga krimen. Ano ho, General? Yes po, tama po yung sir. Dapat yung totoong mga informasyon lang po ang makarating sa atin pa. So, hindi naman po masayang ang mga efforts natin. Yan. Sir, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan, sa inyong mga pulis sa Calabarzon? Muli, magandang hapon po, Sir Henry and Ma'am Karen. Sa ilalim ng ating tinatawag na best policing leadership framework, naniniwala tayo na ang kapayapaan at kaayusan ay isang shared responsibility ng Philippine National Police, ating local government units, partner agencies, stakeholders, at siyempre sa bawat mamamayan ng Calabarzon. Sa pamamagitan ng matibay na community partnership at engagement natin, at siyempre dapat bukas ang komunikasyon natin at aktibong pakikilahok ng publiko. So mas mapapalakas natin ang crime prevention, mas mapapabilis ang pagtugon sa mga insidente,
at mas mapapatibay natin ang tiwala ng bawat mamamayan dito sa Calabarzon. Yun po at muli magandang hapon po. Alright, Police Brigadier General Dominic Bacay, sir. Salamat po ng marami sa inyo. At ibibigay namin ang inyong number na 0926-729-4123. Yan po ang hotline ni General Bacay. Jen, thank you. Thank you, sir. Maraming Alright, si General nawala. Bacay. Thank ng you, General Bacay, sir. PNP Regional okay ka na? Oh, sige. Si PNPR4 Region 4 Director General Dominic Bacay. We'll be back after the break. I'm Henry Uri. At ako po si Miss O, Miss Karen Ouyong. Tayo ng masarap na hapunan. Ha? Kape ang pinag-uusapan namin ni Josa. Ganitong malamig ang panahon at wet and cold. Kailangan ng pampainit ng sikmura, kape. Oo. Pero nagle-level up kami ni Josa. Taray, di ba? Paano nga magkakape? Magkano ang pinakamasarap na mahal na kape ngayon? Yung sweldong ating sanang pangkape. Kulang pa palang isang tasang kape yun. Yung masarap na kape. Magkano ang masarap na kape ngayon yung, di ba? Nagre-range sa magkano? 200 pesos plus. Hindi naman. Mga 160 to Oo. mga ganun. To 200. Depende kung saan mo bibilhin, ano yung lugar. Kung syempre kung hotel yan, di ba? Kung hotel yan, Yung 350 yata ang lounge cafe, isang tasang mahal. maliit doon. Oo, di ba? Pero kung 5-star yata, parang 600 to 700 yung Kaya kami ni Josa, isang tasang kape riyan. DIY lang kami. Para kami na ang mag-grind, kami na ang di ba? Pero sa 7-Eleven, magkano? Josa, magkano ba? Yung brewed coffee ron. Ayan, almost Papasensya na kayo kasi naghahanap talaga kami ng kakayanin. Kanya lang, bakit ba tayo? Mahal na rin pala. Huwag na nga tayo magkape kasi ang pangkape natin na 60 pesos. Wala pang balita, Diyos, sa ano. Kung, paano ito? August 5 na ngayon, partner. So, ibig sabihin, pag sweldo natin sa 15, wala pa dagdag. Wala pa. Kasi, hindi pa daw nababawi ang temporary restraining order ng Pasig RTC. Ibig sabihin, sa 31, wala pa rin dagdag. Yung mga susweldohin natin, yung mga sumusweldo ng quincenas katapusan. Sige. Oo. Minimum wage. Minimum wage ka ba? Ha? Hindi ka naman yata minimum wage earner. Oo, ano ka ba? Sakop tayo ng minimum wage sa Metro Manila. Sakop ba tayo? Oo. Tamo ka, palibhasa ang sweldo mo, pangkapilang ni Joe. Hindi. Hindi, pero sa ating mga minimum wage earners. Di ba kaya nga pag kami increase, nakakatanggap tayo ng love letter? That's pagka... Diba? Pag yan ay iniutos. Metro Manila kasi tayo pag yan ay iniutos ng... Kaya lang, wala nga 60 pesos. Ng gobyerno. Dahil pangutang ko na ito kay Aling Dulce. Wala pa pala. Hindi pa pala mabibigay ito. Okay, maintindihan ka naman niya. Explain mo na lang. Kaya nga kanina pagdating na may TRO. Kanina pagdating kong galing Senate, sinisingil ako Ganun. Agad-agad. Sabi ko, kung hindi pa kasi naibibigay yung pambayad ko sa iyo. Wait ka lang. Medyo hirap din tayo ngayon. Kidding aside, sana naman, doon sa, kung maaari lang sana, doon sa mga, kasi total na, interview na naman natin yung ECOP nung isang araw. Wala naman silang opposition Wala. Diba? Humirit sila kung paari 50 lang. Kaya lang sabi niya, nanalo sila. So 60 and 25, 85, pamayag na rin sila. Kaya lang sana itong nagpetisyong ito, baka naman po pwedeng papasko nyo na sa amin. Bawiin nyo na yung inyong petisyon. I-lift nyo na po. I-lift nyo na. Ang TRO. Bawiin na lang. Bawiin na lang nung nagpetisyon para in effect, wala na ring visa kung ano man ang kanilang petisyon. I-withdraw nyo na yung inyong petisyon. Baka pwede naman para 60 pesos naman At subukan ninyong ibigay sa amin yan, lalong pauunlarin ng Panginoong Diyos ang inyong kumpanya. Yan na lang ang deal natin. Subukan ninyo. Na ipagkaloob nyo yun sa mga manggagawa, pag hindi parang kumukulong sinaing yung inyong mga kumpanya sa paglago.
Ay, kanya lang, pag ipinagkait nyo sa amin yan, sige, sa dami nang nagdadasal ngayon. Eh, baka tumalab sa inyo yan, kayo rin, ha? Balansyado! Aba, ito ka, speaking of which, TRO sa 85 wage hike dapat matanggal dahil baka magsilbing president o president sa iba pang panawagang aumento sa sahod ng mga manggagawa. Balita mula sa Kamara ni RH number 12, Milky Rigunan. Milky! Hindi dapat tumigil ang panawagan sa korte hanggat hindi nababawi ang TRO sa 85 peso wage hike na mga manggagawa sa Metro Manila. Sinabi ito na Akbayan Party List Representative Percy Sandanya matapos maghain ng petisyon kasama iba pang mga labor leaders. Layunin nito ayon kay Sandanya na ipabasura ang temporary restraining order na isanampa sa Pasig RTC. Ayon kay Sandanya, urgent o kailang alisin na ang TRO dahil kung hindi, magiging president. Ito ang gagamitin laban sa anumang wage hike sa ating bansa. Binigyang din ni Sandanya, malinaw sa Article 126 ng Labor Code, bawat TRO ang isang wage order at kung may issue sa wage order, ang tamang venue para sa apela ay ang Regional Wage Boards at hindi ang Korte Suprema. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky Rigunan. Samantala kauna-unahang rocket launch sa Pilipinas. Target isagawa sa 2027 Valentine's Day. RH9 Is in the air. Oo nga, bakit V-Day? Love is in the air. Siguro, papasabog ng pagmamahal. RH19 Nolasco, balita mo yan, Tina. Target isagawa ng Pilipinas ang kauna-unahang rocket launch sa bansa sa February 14, 2027 o sa mismong araw ng mga puso sa kapihan sa Manila Bay Forum. Kinumpirma ng mga kinatawan mula sa DICT Philippine Space Agency at Cagayan Economic Zone Authority o CEZA ang nasabing blueprint launch sa ilalim ng Cyclab Project. Paliwanag ni DICT Secretary Henry Aguda, napili ang nasabing araw ng rocket launch base sa ibinigay na petsa ng mga engineer sa pagitan ng February 12 hanggang 15, 2027, kaya February 14 na lamang ang kanilang pinili para kasabay ng Valentine's Day. Paglilinaw naman ni PhilSA Director General J. Jane Perez, hindi nakapako ang petsa dahil nakadepende pa rin ang rocket launch sa lagay ng panahon at technical conditions nito. Napiling pagsagawaan anya ng demonstration launch ang Cagayan dahil sa proximity o lapit nito sa equator, magandang geography, mga infrastruktura at malawak na karagatan na mas ligtas mabagsakan ng mga debris oras na isagawa ang rocket launch. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Tina! May ingat daw sa pagpapalipad. Baka ano sabi mo kanina, baka magpasabog. Oo, ng pagmamahal. Huwag naman daw. Tama na yung maputukan. Huwag na masabugan. Rocket eh. Laki yan. Samantala, pagpapatigil ni Department of Health Acting Secretary Brix Pujalte sa pagbili ng 3.2 bilyong gamot sa TB, pinaimbestigahan sa Ombudsman. Bakit pinatigil ito? RH number 5, Val Gonzalez. Val? Henry, inireklamo ng concerned health advocate sa Office of the Ombudsman ang umano'y illegal na pagpapahinto ni Acting DOH Secretary Jose Pujalte Jr. sa mga procurement ng gamot sa tuberculosis para sa taong 2026. Batay sa reklamo, naglabas umano si Kalihim Pujalte ng direktiba noong July 24, 2026 na nagpapatigil sa lahat ng TB commodities kabilang ang 3.225 bilyong pisong adult anti-TB medicines sa ilalim ng isang kautusan. Iginiit ng grupo na 6 hanggang 9 na buwan ang supply chain ng gamot. Kaya pangamba nila ay magkakaroon ng malawakang kakulangan ng supply sa mga pagamutan. Babala pa ng grupo, ang pagkaantala sa gamutan ay maaaring mauwi sa MDR-TB at XDR-TB na mas mahirap at mas magastos ng gamutin at sumasalungat aniya sa kampanya ng administrasyon laban sa tuberculosis. Dahil dito, inakusahan si OIC Secretary Pujalte ng grave misconduct, grave abuse of authority at paglabag sa Republic Act 3019 at inihiling ng mga ito sa Ombudsman na agarang patawan ng preventive suspension at pagsasampa ng kaso kung kinakailangan. Samantala sa inilabas naman o ipinadalang sagot ng Department of Health sa DZRH News,
wala pa raw silang natatanggap na reklamo tungkol dito, ngunit handa silang sumagot sa tamang proseso at tamang forum kung kinakailangan. Val, yung purchase plan o procurement plan, nadatnan na ni Pujalte. Siya kasi yung signatory. Batay dito sa dokumento, Henry, na ipinadala ng grupo, yung sinampa nila dito sa Ombudsman, ang signatory kasi ay itong si Secretary Pujalte. Ibig sabihin, sa kanyang ang termino, pagsampa niya sa DOH, nag-emanate yung procurement proceedings. Kasi baka nasa ko na yun. Ang duda ko, Val, baka nasa procurement plan na for the whole year yan eh. Correct, dahil yan naman ay hindi agad-agad na hindi naman yan agad-agad na basta na lang kaura-urada pagkaupo niya. Naisip niyang itigil yan, yun na yung gagawin. Kundi malamang nasa annual plan na yan ng Department of Health. Pero, kasi alam natin ba pare-pareho yun na partner, pagka may ang bawat ahensya taon-taon may annual procurement plan yan, baka mamaya nung yun na yung kanyang papermahan, baka hindi niya inukayan yon, possible hindi niya ginawa. Siguro ito sigurong planong ito na mayroong dokumentong ibinibigay itong mga concerned DOH employees ay maaaring ito'y ilan lamang doon sa mga naiwanang nitong si dating Secretary Herbosa at siya nang nakaupo, kaya siya na yung pumirma. Correct, kasi ngayon almost 8 months after the very first month of 2026. But anyway, welcome naman ang side ni Pujalte, ni Secretary, kung meron silang gustong ilinawin dito sa programang ito. Val, thank you. Okay, mula rito sa Quezon City, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Samantala, ilang lugar sa Kamanapa binaha dahil sa malakas na ulan, at alamin natin ang update na yan galing kay RH23 Edwin Duque. Edwin. Karen, dahil doon sa natigil itong malakas na ulan ay humupa na rin itong mga pinanglugar sa iba't lugar sa Caloocan at Malabon. Mabilis na bumaba itong tubig baha sa bahagi ng P. Aquino. Malapit lamang ito sa City Hall ng Malabon, sa bahagi ng Canton, Aranteres, Saman, Tinajeros, Malabon, sa Maysilo at sa bahagi ng Pangulo Road. Mabilis din bumaba itong gaban ng Rizal Avenue sa Grace Park at Avenue at ilang mababang lugar. Umaga pa lang kanina, bumuhos yung malakas na ulan, pero tumigil at muli bumuhos itong hapon. Halos sa zero visibility na kanina ang nabutas, pero hindi ito nagpabaha dahil sa gumagana ng mga pumping station sa Malabon, Naputas at Valenzuela. Tuloy pa rin ang mahinang pag-ulan sa bahagi ng Kamanapa ngayon, pero wala na pangabang lalakas pag-ulan dahil maliwanag na yung kalangitan kumpara kanina maghapon. Aris 23 Lenduki nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Noche. Samantala, si Edwin, salamat. Si Noche, yung Marikina, wala nang pasok bukas. Noche, go ahead. Henry at Miss Kay, walang pasok bukas all levels sa public and private schools sa lungsod ng Marikina. Ito ang Facebook post ni Marikina City Mayor Maan Teodoro. Dahil dito, suspendido ang face-to-face at online classes sa lahat ng antas, mga pampubliko at pampribadong paralan sa lungsod ng Marikina bukas. Ang kaligtasan at kapakanan ng bawat taga-Marikina ang laging inuuna. Samantala, Henry, nagbigay pugay ang gobyerno ng Pilipinas sa yumaong Pilipinong chief engineer sa isang pribadong pagbisita sa Tulsia Country Hospital. Pinangunahan ni Department of Migrant Workers sa Secretary Hans Leo Kakdak ang isang delegasyon ng Pilipinas bilang parangal sa buhay, serbisyo at sakripisyo. Ang pagpupugay ay kasunod ng malagim na insidente na kinasasangkutan ng MT Gas Lisbon na tinamaan sa Black Sea. Sinagip ng mga Romanian emergency responder ang lahat ng crew at dinala ang 3 sugatang marino sa nasabing ospital. 2 sa sugatang marino, Henry at Miski, ay ligtas na naiuwi sa Pilipinas noong Agosto 3.
habang si Chief Engineer ay kalaunan na binawian ng buhay. Nag-alay ng panalangin ang buong delegasyon ng Pilipinas at nagdaos ng sandali ng katahimikan para sa mga labi ng yumaong Pinoy Chief Engineer. Muling pinagtibay ang matibay na pangako ng gobyerno na suportahan sa buong proseso sa agarang pagpapauwi sa mga labi at matiyak na ang lahat ng magamit na tulong, benepisyo at serbisyo at iba pa ay may bibigay sa kanyang pamilya. Arit 27, Tikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balansado. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Ang ating win alayo ano kaya? Umuulan kayo. Si Kevin Salvacion. Kevin? Na taga South Cotabato sa Mindanao. Hello, Sir Kevin. Ma'am. Oo. Nasa South Cotabato ka ngayon? Yes po, sir. Aba, ang linaw ng signal. Oo nga. Parang nasa Harrison Plaza ka. Kumusta na po kayo dyan? Saan po kayo sa South Cotabato, sir? Surala po. Sorala. Surala. Maulan ba yan, Kevin? Hindi naman po. Oo, nako Mainit ang panahon. Mabuti naman. Mag-iingat kayo riyan. At ito na ang pampalamig mo sa halagang 500 pesos. Limpak-limpak. Oo, in GCash. Pero Sir Kevin, sagutin mo muna ng katanungan. Ano po ang himpilan ng radyong numero 1, ang kauna-unahan sa Pilipinas at numero 1 sa mga taga South Cotabato, Sir Kevin? DZRH po. Ayun. Yan, congratulations, gusto ko kay sir. Kevin. Thank you po. Thank you, sir. Salamat sa iyo, ha. Ikaw ba may asawa na o binata pa? May asawa na po. Hindi na siya available. Bakit? Interesado ka? Ilan na anak mo, Kevin? I-rekomenda sana kita eh. Okay. I-rekomenda sana kita kay Jeanette. Nanonood po ng live si Mrs. Hello, Mrs. Ano pangalan ni Mrs.? Ninya Rose po, Salvacion. Ikaw naman, Hello po, ma'am. Oo, napaka. Love na love kayo ni Kevin. Grabe, kayo lang po. One and only. Grabe. Nagdurugo ang puso ni Jeanette ngayon. Sino ba si Jeanette? Hindi ko alam. Sino ba siya? Hindi po namin kilala yun, ma'am. Kevin, salamat. Thank you po, Sir Kevin. Congratulations. Samahin nyo lang ang kalipunan ng mga balita. Pag-aawayin mo pa yung mag-asawa. Ano ka ba? Nanonood po ang asawa ko. Kakabati lang ho namin kagabi. Sumayin nyo na kalipunan ng mga balita at talakayan sa Balansyado. Lagi po nating tatandaan kung gusto nating umangat, umasenso sa buhay, manalig, magdasal palagi sa may kapal, huwag gagawa ng masama sa kapwa. Bagkos, kumalagi tayo ng mabuti dahil ang paggawa ng mabuti ay hindi kailanman magbubunga ng masama at samahan pa natin ang pagtulong sa nangangailangan dahil health is wealth. At susunod na po ngayong maulang gabi ang DZRH Usapang Legal. Si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina inyong mga kasama ang kanyang topic. Dapat bang ikonsidera bilang regular employee ang empleyado na nagtatrabaho ng lampas 6 na buwan bilang probationary employee? Naman, yung tamad nga eh. Yung pa bang masipag? Oo nga. Bye! Ako si Henry Yuri. Bye! Ako po si Miss Karen Oyo. Balansado.